What's up mga idol? Welcome to the Singing Show TV. Hi mga ka-idol! Welcome back sa aking channel. At ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-controversial na topic sa mundo ng showbiz. Gaano nga ba karami ang naging plastic surgery ni Michael Jackson? Handa na ba kayo? Tara, alamin natin ang buong kwento. Si Michael Jackson ay unang sumikat bilang bahagi ng Jackson 5 noong huling ika-16 na dekada. Noon natural ang kanyang itsura, bilog ang ilong, medyo makapal ang ilong bridge, at dark brown ang balat. Pero habang lumilipas ang panahon, mapapansin ng fans ang unti-unting pagbabago ng kanyang hitsura. Ayon mismo kay Michael, ang kanyang unang operasyon ay noong 1979 matapos siyang maaksidente habang nagsasayaw. Nabali raw ang kanyang ilong kaya't kailangan itong ipaayos. Pero ayon sa mga eksperto, malaki ang naging pagbabago kumpara sa simpleng pag-aayos lang ng fracture. Nagpasya si Michael na sa parehong oras ay sumailalim sa kanyang unang rhinoplasty. Ipinagkatiwala ni Michael Jackson sa Beverly Hills plastic surgeon na si Stephen Hoeflin na siya ring nagsusurgery sa mga tulad nina Elizabeth Taylor, Joan Rivers, Ivana Trump at ang ginustong pagpipilian ni Jackson para sa maraming taon na darating. Bago ang ilong ni Michael Jackson ay nailalarawan sa pamamagitan ng broad bridge and widened nostrils, pati na rin ang kakulangan ng definition at projection sa dulo. Pagkatapos ng operasyon, binigyan ni Hoeflin si Michael ng mas slim at mas malinaw na resulta habang pinananatili pa rin ang integridad ng kanyang orihinal na ilong. Gayunpaman, ayon kay Jackson, ang operasyon ay hindi isang kumpletong tagumpay dahil hindi siya nakontento sa kabuuang hitsura nito at nagreklamo ng paghinga kahirapan na makakaapekto sa kanyang pagkanta. Pagdating ng taong 1,000 hanggang maaga ng taong 1,000 kitang-kita na ang malalaking pagbabago sa mukha ni Michael. Bukod sa ilong, nagbago na rin ang kanyang panga, cheekbones at labi. Sabi ng ilang eksperto, posibleng nagkaroon siya ng ilang beses na rhinoplasty, pagpaparitoke ng ilong, chin implant, cheekbone reshaping, lip surgery. Sa ika-27 ng Enero, 1984, habang si Michael at ang iba pang miyembro of the Jacksons ay kinukunan ng Pepsi commercial sa Los Angeles. Nasunog ng Shrine Auditorium pyrotechnics ang buhok ni Jackson. Naging sanhi ng second-degree burn sa kanyang anit at malawak na pagkalagas ng buhok sa kanyang ulo. Sa pagpapatuloy noong 1984 na Victory Tour, tiniis ni Michael Jackson ang isang serye ng mga masasakit na operasyon kung saan sila ay pumutol mga peklat na bahagi at tinahi ang kanyang hindi naapektuhang anit sa pag-asang gumaling ito. Gaya ng ipinahiwatig sa bihirang bahay na ito, ang footage ay maaaring kinuha habang si Michael Jackson ay nagpapagaling mula sa operasyon, pati na rin ang pagsasanay sa kanya dance moves para sa kanyang nalalapit na tour. Makikita rin ang suot ni Michael isang surgical splint sa kanyang ilong, pati na rin mga dressing sa kanyang anit. Ito ay magmumungkahi na sa panahon ng kanyang scalp procedures. Habang nakaschedule ng film para sa mga patalastas at bagong music video na paparating, sa susunod na buwan, si Michael ay nakuhanan ng larawan na nakasuot ng surgical mask sa unang pagkakataon. Noong Hulyo na iyon, habang dumadalo sa libing ni Vincent Minnelli, napansin ng mga photographer ang kanyang ilong ay nagbago, pati na rin ang pagdaragdag ng isang Kirk Douglas-style dimple sa kanyang baba. Ang bagong hitsura ng kanyang jawline ay nakamit sa pamamagitan ng paggamit ng isang implant. Bilang kanyang autopsy, sinabi ng ulat na mayroon siyang 2 marka ng paghiwa sa ilalim ng kanyang baba. Pagkatapos ng paglabas ng kanyang Bad album noong 1987, ang bagong hitsura ni Michael Jackson ay nagdulot sa kanya ng walang humpay na target ng media na may mga bombastic na kwento sa kanya at sa kanyang mga pakikipaglaban sa plastic surgery, naging regular na tabloid fodder sa mga pahayagan. Pagkatapos ng mga taon ng pag-tour at pag-promote, si Jackson ay nagkaroon ng kaunting oras upang ituloy ang mga karagdagang pagbabago sa imahe. Noong Setyembre 14, 1970, natanggap ni Michael Jackson ang first ever Michael Jackson Good Scout Humanitarian Award sa Century Plaza Towers sa Los Angeles. Habang nakasuot ng sunglasses,
Malinaw na si Jackson na naman nahirapan mula sa patuloy na mga komplikasyon sa kanyang ilong tulad ng paglitaw nito, hindi karaniwang pinched at nasa estado ng pagkasira. Marahil nagkaroon ng ilang operasyon si Michael upang makatulong sa pagwawasto sa mga isyong ito. Ngunit para sa mga kadahilanang medikal na kailangan at hindi kinakailangang kosmetiko. Isa pang patuloy na hinaing na si Michael Jackson ay patuloy na humingi ng paggamot noong ika-79 na dekada para sa kanyang anit. With little success mula sa kanyang mga operasyon noong 1984, nagpasya si Michael na sumailalim sa operasyon paggamot sa nakalbo na dulot ng scar tissue na naiwan pagkatapos ng aksidente sa Pepsi. Isa rin sa pinakapinag-usapang pagbabago ay ang pagputi ng kanyang balat. Marami ang nag-akala na nagpapaputi si Michael, pero sinabi niya na mayroon siyang vitiligo, isang skin condition na nagdudulot ng pagputi ng balat. May mga nagsasabi ring gumamit siya ng skin bleaching treatments para pumantay ang kulay. Ayon sa ilang plastic surgeons na nagsuri sa mga larawan ni Michael, tinatayang mahigit 10 plastic surgeries ang pinagdaanan niya. Pero mismong si Michael ay umamin lang sa dalawa, yung sa ilong at baba. Mahirap tukuyin ang eksaktong bilang, pero malinaw ang kanyang pag-evolve. Gayunpaman, lumilitaw na si Michael Jackson sa kalaunan ay humingi ng paggamot upang maitama ang kanyang mga problema sa ilong, gaya ng ipinahiwatig noong Nobyembre 13, 2002 sa panahon ng pagharap sa Santa Maria Superior Court. During his questioning, si Jackson ay hiniling ng hukom na tanggalin ang kanyang surgical mask. At nang gawin niya, ipinakita ni Jackson ang kanyang ilong ay natatakpan ng tape na ginamit upang limitahan ang pamamaga pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos ng kanyang hitsura, ang mga larawang kinunan ay nagkalat mga pahayagan na may mga headline na nagmumungkahi na ang tape ay nakadikit sa ilong ni Jackson at na kung wala ito, ang kanyang ilong ay babagsak. Siyempre, lahat ay hindi totoo. Si Michael Jackson ay talagang sumailalim sa isang matagumpay na reconstruction that brought a lot of the structural integrity of his nose back. Ang kwento ni Michael Jackson ay hindi lang tungkol sa surgeries. Ito rin ay kwento ng pressure, insecurities at kung paano naapektuhan ng industriya ang mental health ng isang artista. Sa kabila ng lahat, hindi natin maikakaila na siya pa rin ang isa sa mga greatest performers of all time. Sa huli, si Michael Jackson pa rin ang King of Pop, anuman ang hitsura niya. Maraming opinyon ang lumabas, pero isang bagay ang sigurado, isa siyang musikero at performer na hindi matutumbasan. Ikaw, anong masasabi mo sa transformations niya? Kayo, anong masasabi niyo sa plastic surgery journey ni Michael Jackson? I-comment niyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento sa likod ng mga sikat. Hanggang sa susunod, paalam mga idol! Salamat sa inyong panonood! Isang like naman dyan! At mag-comment na rin! At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mga idol!